Isa na namang positibong araw sa mga pumapag-ibig, may LQ pinaasa, naka-move on at hanggang sa ngayon, self-partnered. Ako pong muli si Red at sa ating pagtatalakayan at pagkikwentuhan na naman dito sa Red Diaries Tagalog Love Stories, ang tila paliko-liko na kwento sa pagitan ni na Larcy at ni Nam. At bukod pa po doon, ngayon pa lamang po sinasabi po namin na meron pong masiselang bahagi. Oo, ang ating kwento for today na atin po itatampok kaya sa mga medyo conservative, di ba? Yung mga katulad yan at lalong-lalo na yung mga hindi pa naman talaga, wala pa naman sa tamang edad para makinig. Sasabihin ko po sa inyo guys, may pagka-rated SPG po tayo. Okay? Lalong-lalo na sa panghuling bahagi. Kaya listen moderately. Siyempre, lahat ng yan sa naitala na naman po nating kwentong pag-iibigan dito lamang sa Red Diaries, Red Diaries, sa Red Diaries, Red Diaries. Agad na naghiwalay ang kamay ni Larcy at ni Nam nang masigurong malayo na sila sa bahay ng dalaga. Nagpakitaan na lang sila ng ngiti sa isa't isa. Pag may dumaan ng sasakyan, saka ako aalis ha, sabi ng binatang si Nam. No need, pwede naman ako maghintay na mag-isa. And one thing more, wala ka naman ng obligasyon sa akin. Bumalik ka na kaya sa inyo, sabi naman ni Larcy. Gabi na, baka mamaya maraming lumapit sa mga lalaki rito. Samahan na kita. Hindi mo na nga kailangang magpanggap, Nam. Wala na nakatingin na pamilya mo. Buwelta naman ang dalaga sa binata. Hindi ko naman to ginagawa kasi nakatingin sila. Ginagawa ko to kasi concerned lang naman ako. Oh, edi sige. Hindi ka satisfied? O sige, concerned ako as a friend. Pwede na ba yon? Kalmado ngunit parang may halong inis na sabi ni Nam. Bahala ka nga sa buhay mo. Basta ipinapaalala ko lang sa'yo na wala na tayo. Ginagawa na lang natin to para kay Lola at sa mga pamilya natin. Paalala ni Larcy. Huwag ka mag-alala. Di ko naman nakakalimutan yan. Sinasabi ko lang po, baka kasi hindi mo na namamalayan tapos lumalagpas ka na naman sa boundary mo. Nakangising sabi ng dalaga sa binata. Nang may dumaan na jeep ay sumakay na agad ang dalaga. Lumingon lang ito saglit kay Nam at ngumiti ng pilit. Napakaway na lang ang binata nang umandar na ang sasakyan. Isang malalim na paghinga na lang ang nagawa niya habang pinagmamasdang papalayo ang dating kasintahan. Mag-iisang buwan nang hiwalay ang dalawa. Nagdesisyon silang tapusin ang relasyon nila dahil madalas na silang nag-aaway. Hindi na sila nagkakaintindihan at ang pinaka-problema nila ay ang madalas na pagdududa ni Larcy kay Nam. Bagay na ikinaiinis naman ng binata. Dahil kahit wala naman siya talagang ginagawa, ay talagang hindi maiwasan ni Larcy na magduda na baka magloko si Nam, na gaya ng naunang nobyo noon ng dalaga. Sa madaling sabi, nagkatroma na si Larcy, kaya tuloy si Nam ang nagsasuffer sa bagay na iyon, na kahit matinong-matino ang lalaki ay hindi niya makuha ng buo ang tiwala ng dalaga. Napapikit na lamang si Nam nang maalala ang huling pagtatalo nila ng ex. Sa kanyang memorya ay tila nagpi-play ang mga salitang, "Akala ko ba pupunta ka sa bahay ng pinsan mo? Bakit nandito ka?" Tanong ni Larcy nang makasalubong niya si Nam sa isang mall. Kinagulat din ni Nam ang pagdating ni Larcy. Buong akala rin niya kasi ay hindi lalabas ng bahay ang dalaga. Galing nga ako sa bahay nila Ma. Oh, ang tanong bakit ka nga nandito? Mataray na tanong ng dalaga na talagang halata ang pagkayamot sa kanyang muka. Teka,
Ikaw, bakit ka nandito? Balik na tanong ni Nam. Huwag mo ibabalik sa akin ang tanong, Nam. Sagutin mo muna ako. Ang sabihin mo, sinusundan mo talaga ako kasi wala kang tiwala. Sus, siguro nagpasulsul ka na naman sa mga kaibigan mo sa GC nyo, no? Alam mo, mas maganda pumili ka ng mga matitinong kaibigan. Nakikinig ka sa kanila palagi kaysa sa akin eh. Huwag mong ibahin ang usapan, Nam. Sumagot ka. Okay, may kailangan akong i-meet. Ito ibibigay ko tong order sa buyer. Katwiran ni Nam at ipinapakita pa ang isang plastic na may lamang damit. Buyer, lalaki yan o babae? Doon na nagsalubong ang kilay ni Nam. Kung kaya't sagot niya, babae. Oh, edi lumabas din yung katotohanan. Yan ang hinihintay ko. Kunwari ka pa. Ang bilis-bilis pagdating sa mga babae. Kaya pala, hindi na nakapag-text back sa akin sa sobrang bilis. Ang galing mo. Sarkastikong sabi ni Larcy. Ano ba? Hindi ako makikipagharutan, okay? Ihahatid ko lang to kasi may sakit si Maki. Ano bang klaseng pag-iisip meron ka? Huwag ka nang magdahilan, Nam. Kasi kung wala kang tinatago, edi dapat sasabihin mo sa akin agad. Lahat ba naman ng galaw ko, kailangang alam na alam mo? Bakit? Ganun ba kahirap mag-update, ha? Nam? Ina naman, nakakasakal ka na. Sa ginagawa mo wala na akong privacy, Larcy. Lahat kailangan sabihin sa'yo. Ultimo pagligo ko, alam mo? Mga password ko sa social media account ko, alam mo? Hindi nga ako makalabas ng bahay nang hindi ko sinasabi sa'yo. Ultimo pagbili ko nga ng paminta at saka ng suka sa tapat ng bahay namin, dapat alam mo rin? Putek naman yan. Ano ba ako sa'yo? Pag-aari mo? Larcy, may sarili akong buhay. Ibigay mo naman sa akin yung kaunting privacy na natitira para sa akin. Paliwanag ni Nam. So, nagsasawa ka na? Tanong ng dalaga na nakapamewang pa. Oo. Nasasakal na ako sa kakahinala mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko para patunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. Na ikaw lang, na wala akong ibang babae kundi ikaw lang. Ano pa ba, Larcy, ha? Ano pa? Sabihin mo kung ano pang kailangan mong assurance para naman magawan ko ng paraan. Yung magpi-fit sa satisfaction mo. Lumayo ka sa lahat na nakaka-trigger ng trauma ko. Yun lang naman yun. Akala mo kasi madali lang to eh. Kaya sorry ha, niloko na kasi ako noon. Kaya sa tuwing may gagawin kang hindi ko alam, ang pakiramdam ko ay mauulit lang ang nangyari. Larcy naman! Magkaiba kami ng ex mo. Kasi kung pareho kami, edi sana una pa lang inayawan mo na ako, di ba? Nakakapagod na eh. Mabuti pang ano, ha? Nam, ano? At hinampas pa ni Larcy ang dibdib ng binata. Maghiwalay na lang tayo kung ganyan ka parate. Nahihirapan na akong mag-adjust sa'yo. Sabi ni Nam habang nakatingin sa malayo. Okay, yan ang gusto mo. Sinabi mo yan ha? Oo. Hindi ko na kaya ang ganito. Ang toxic na. Di sige, maghiwalay tayo. Wala ka rin namang dulot sa akin eh. Pabigat ka lang din naman, kaya sige. Maganda yan, maghiwalay na tayo. Sabi ni Larcy. Talaga, maghiwalay na tayo. Total ikaw na mismo may sabing pabigat ako, di ba? O edi ayan, gagaan na ang buhay mo. Sana makatagpo ka ng lalaking hindi napapagod sa ganyan mong ugali. Buwelta ni Nam. Pero hindi pa rin nagpatalo ang dalaga. Kung kaya't sana rin makatagpo ka ng babaeng walang issue sa buhay kasi yun naman ang gusto nyong mga lalaki, di ba? Yung hindi kayo nahihirapan. Oh, ayan. Sa'yo na yung singsing na yan. Wala nang kasal na magaganap. Engagement? Engagement? Gago.
Kainin mo yung singsing na yan. Gawin mo lahat ng gusto mo, mambabae ka, edi go! Basta't sinasabi ko sa'yo, sa oras na maghiwalay ang landas nating dalawa sa oras na ito, hindi mo na ako mababalikan. At pagkatapos ay isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng binata. Pagkatapos noon ay tumakbo na rin ng papalayo si Larcy. Napapailing na lang ang binata sa tuwing maaalala niya ang sandaling iyon. Bagay na pinagsisisihan na niya ngayon dahil aminin man niya o hindi, may nararamdaman pa rin siya para sa dalaga. Nagtatanong, bakit mahirap sumabay sa agos ng iyong mundo? Nagtataka. Hindi nila pinaalam sa pamilya nila ang nangyari dahil alam nilang madidismaya lamang ang lahat. Lalong-lalo na ang lola ni Larcy na talaga namang paborito ang relasyon nila. Isa sa mga kinatatakutan nilang mangyari ay ang malaman na ng matanda ang tunay na kaganapan. Nababahala sila na baka kung ano ang mangyari sa matanda. Kaya't sa ayaw at sa gusto nila ay kailangan nilang magpanggap na sila pa rin, na walang nagbago at walang problema. Paraan nila ito upang ihanda ang kanilang pamilya kung kailan nila sasabihin ang totoo. Mabait ang pamilya ni Larcy kay Nam. Ganon din naman ang pamilya ng binata sa dalaga. Kaya mahirap din para sa kanila na ipagtapat ang katotohanan. Makalipas ang ilang araw ay nakatanggap ng imbitasyon si Nam sa dating kaklase nila ni Larcy. May gaganapin daw na birthday at isa siya sa imbitado. Ganon din ang natanggap ng dalaga at since iisa lang naman sila ng circle of friends, hindi malabong magkikita at magkikita pa rin sila sa okasyon. Kinabukasan ng gabi ay bumiyahe ang dalaga. Sa bahay ng kaklase nilang mayaman gaganapin ang kaarawan nito. May pool, may garden at malawak ding sala. Nagsuot lang ng simpleng dress ang dalaga. Hindi naman din siya yung tipo ng babae na maporma. Pagpasok pa lang niya sa gate ay sinalubong agad siya ng birthday girl. May mga kasama itong bisita. Uy girl! Grabe talaga oh! Ang ganda mo talaga kahit hindi ka na mag-ayos. Pagbati sa kanya ni Leia, ang birthday celebrant. Bola ka pa. Alam ko ito lang naman yung inaabangan mo eh. Oh, may gift ako para sa'yo. At inabot ni Larcy ang isang paper bag. Pumasok na rin sila sa loob. Hindi niya alam na nauna na palang dumating si Nam kesa sa kanya. Natanaw niya ang binata sa isang gilid. May hawak itong wine glass at may kausap na babae na hapit ang katawan sa suot. Pumesto si Larcy sa table na sapat na para matanaw niya pa rin si Nam. Napapailing na lang ang dalaga habang pinagmamasda ng binatang masayang nakikipag-usap sa iba. Inaamin naman niya na nakakaramdam talaga siya ng inis ng sandaling yon. Hindi niya rin maintindihan ang sarili. Kung tutuusin nga, hindi na dapat niya iyon nararamdaman dahil dapat ay wala na siyang pakialam sa kung anumang gustong gawin ni Nam sa buhay niya. Dahil nga sa inis, napakuha tuloy siya ng isang bote ng alak hanggang sa hindi na niya namamalayan na nasundan pa ng nasundan ng iniinom niya. Napansin na lamang niya na unti-unti nang umiikot ang kanyang paningin at natagpuan na rin niya ang sarili na sige sa kakasayaw kasama ang ibang lalaki na hindi naman niya kilala. Sa mga puntong ito, gusto lamang na magpaka-wasted ng dalaga. Gusto niyang kalimutan si Nam. Alam naman niya kasi na malabo na sa sabaw ng buko na magkabalikan pa sila
Dahil bukod sa napagod na nga ang binata, hindi rin sigurado si Larcy kung kailan niya malalagpasan ang mga trauma ng kanyang nakaraan. Hanggang sa biglang may humila kay Larcy. Dahil sa pagkahilo ay hindi agad namukhaan ng dalaga kung sino ang lalaking kumakaladkad sa kanya. Nang makapasok na sila sa kotse, doon niya lang lubusang napansin kung sino iyon. Kahit papikit-pikit ang mata, kilalang kilala niya ang lalaking iyon. Lalong-lalo na ang amoy ng binata. Bakit mo kasi ako inalis dun? Nag-enjoy pa ako dun sa loob eh. Tila utal-utal na wika ni Larcy. Lasing ka na. O siya, ihahatid na kita pa uwi. Sabi ni Nam. Hahatid? Nagpapatawa ka ba? Di ba wala ka namang kotse? Natatawang sabi ng dalaga. Eto nga oh, gamit ko ang kotse ni Papa. Ihahatid na nga kita. At pagkatapos ay inayos agad ni Nam ang seatbelt ng dalaga. Hindi niya sinasadyang mapatitig sa labi ng dalaga. Ilang segundo pa'y napapalunok siya ng laway pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Pinaandar na lamang ni Nam ang sasakyan. Nakarating naman agad sila sa bahay ng dalaga pero wala silang inabutang tao roon. Natatawa pa nga si Larcy nang sabihin niyang lahat ng tao sa kanila ay nasa outing. Tanong tuloy ni Nam. So kung walang tao dyan at lahat ay nasa outing, nasaan ang susi ng bahay? Meron ka bang dala dyan? Ikaw, may dala ka ba dyan? Malay mo mapalaban ka ngayong gabi. Panunukso ni Larcy habang nakapikit at nakasandal na sa pader ng bahay nila. Larcy, yung susi nasaan na? Andun nga sa bag. Tapos, pagbukas mo ng pinto, ihatid mo ako sa kwarto ha. Tapos, alam mo na. Lasing ka lang, itulog mo na lang yan. Sabi ni Nam. Pagkakuha ng susi ay agad niyang binuksan ang pinto ng bahay ni na Larcy. Hinatid niya nga ang dalaga sa kwarto nito at paglapag niya sa kama ay nakatulog agad ang dalaga. Aalis na sana si Nam pero may kung anong bagay ang bumulong sa kanya. Sinasabing sa mga puntong ito ay kailangan niyang alagaan ang dating nobya. Bumaba na lamang siya sa kusina at nagpainit siya ng tubig. Nagluto na rin siya ng paboritong soup ni Larcy. Pagbalik niya ng kwarto ay nakabangon na si Larcy. Nakaupo ito sa dulo ng kama at nakayuko. Sabihin mo nga sa akin, bakit mo pa ito ginagawa? Di ba wala na tayo? Tila nahihilo pang sabi ni Larcy. Inumin mo nga muna tong soup. Mamaya pupunasan kita para mahimasmasan ka at nang makapagpalit ka na rin ng damit. Nam, mahal mo pa ba ako? Diretsahang tanong ng dalaga sa binata. Hindi nakasagot ang lalaki. Hindi dahil hindi na niya mahal si Larcy, kundi dahil alam niyang kinabukasan ay hindi na rin naman ito maaalala ang lahat ng sinabi. Nanatili si Nam sa tabi ng dalaga. Sinamahan niya si Larcy hanggang sa muling makatulog ito. Pagdating nga ng umaga ay umalis na rin ang binata. Nag-iwan na lamang siya ng sulat sa gilid ng kama ng dalaga. Mga 4:00 na ng hapon nang tuluyang magising ang dalaga. Napatingin agad siya sa yellow paper na nasa kama niya. Doon nga'y nakasulat ang, "Hi, advance good morning. Kapag nabasa mo to, kumain ka na kaagad. Naghanda nga pala ako ng makakain mo para sa umaga. Magpalit ka na nga din ng suot mo. Ang baho mo na eh."
Hindi ko na rin pinakialaman yung suot mo kasi baka sabihin mo na pinagsamantalahan kita. Alagaan mo nga din yung sarili mo. Ay, nga pala. Sorry sa pagkaladkad ko sa'yo last night. Ayoko lang na sinasayawan ka ng ibang lalaki. Bumangon ka na dyan. Saka nag-iwan na din ako ng gamot if ever na sumakit ang ulo mo. Meron ding soju sa ref sa baba. Baka lang naman gusto mo pang uminom. Sige, bye. At meron pa nga itong hugis puso sa bandang dulo. Hindi malaman ni Larcy ang nararamdaman ng oras na yun. Si Nam kasi yung tipo ng lalaki na napaka-sentimental. Mas pipiliin itong magsulat kaysa mag-text o mag-chat. Bagay na noon pa lang nagustuhan na ng dalaga sa kanya. Nakita na lang ni Larcy sa salamin ang sarili na nakangiti, pero agad din niyang binawi iyon sapagkat bigla niyang naalala na hindi na sila magkakabalikan pa. Siya kasi ang nagbitaw noon na wala nang mangyayaring balikan sa pagitan nila. Patawarin mo ako, napadarong isipan, mapapatawad mo ba ako, o sadyang makakalimutan ang mga sulat ko sa'yo. Kinagabihan naman ay naisipan niyang magpasalamat kay Nam sa pamamagitan ng text. Pero hindi naman ito nag-reply sa kanya. Pagtingin naman niya sa Facebook ay active naman at online ang binata. Magpapadala sana siya ng mensahe rito pero napansin niya ang isang babae na panay ang comment sa mga post ni Nam. Namukhaan niya ang babae. Ito yung babaeng kumakausap kay Nam noong nakaraang gabing nasa party sila. Sa hindi malamang dahilan ay parang nag-init at kumulo ang dugo ni Larcy. Kung ano-ano na naman ang tumatakbo sa utak niya. Kaya hindi na napigilan ni Larcy ang sarili. Nagdesisyon siyang puntahan ang binata sa bahay nito. Kahit wala pang ang ligo-ligo ay lumakad na ito patungo roon. Pagdating niya sa bahay ng binata, malayo pa lang, napahinto na siya sa kinatatayuan. Natanaw niya si Nam na may kausap na babae sa gate nila. Base sa tinginan ng dalawa, parang matagal nang magkakilala ang mga iyon. Naramdaman lalo ni Larcy ang inis at tila pagsiselos. Makaraan noon ay tumutulo na pala ang luha sa pisngi niya. Pero hindi siya nagpatalo. Lumapit pa siya doon at nang makita siya ni Nam ay bakas ang pagkabigla sa mukha ng binata. Nakangisi lang naman si Larcy sa dalawa na sandaling napahinto sa pag-uusap. Pag-uumpisang tanong ni Nam, "Oh, anong ginagawa mo rito?" Ngunit sarkastikong sagot naman ni Larcy, "Bakit? Bawal na bang magpunta rito?" Excuse me? Ikaw ba yung ex ni Nam?" Tanong ng babae na ang pagkakarinig niya ay Michelle ang pangalan. "Ex?" Sabay tingin ni Larcy kay Nam. Alam niya, sinabi ko sabi naman ng binata. Lalong nainis si Larcy dahil buong akala niya ay walang ibang pinagsasabihan si Nam. Pero para sa isang babae na ngayon niya lang nakita, nagawang ipaalam ni Nam ang kanilang sikreto. Kaya mas lalo talagang nag-init ang ulo ni Larcy. "Sino ba yung babae na yan? Bakit mukhang lintana dikit ng dikit sa'yo?" Mapanglait na tanong ni Larcy. Nagbago ang reaksyon ng mukha ni Michelle. Sa lakas ng boses ni Larcy ay napadungaw na sa bintana ang mga magulang ni Nam. Kaya agad-agad ay hinila ng binata si Larcy papalayo doon. "Ano ba? Bitiwan mo nga ako." Pagpupumiglas ng dalaga. "Umuwi ka na. Halika't ihatid na kita. Gagawa ka pa ng eksena dito." "Wow! Ako pa ha?
Hunyemas ka? Sino ba tong atat na makatikim agad ng ibang putahe? Ako ba? Buwelta ni Larcy. Ano bang Teka nga. Di ba wala na tayo? Hindi ko maintindihan anong iniinarte mo dyan. Napahinto si Larcy sa sinabing iyon ng binata. Parang malaking sampal sa mukha niya ang mga salitang iyon. Nang may dumaang jeep ay agad na sumakay si Larcy. Pero sinundan siya ng binata hanggang sa makarating sila sa bahay ni Larcy. Oy, makinig ka nga. Walang namamagitan sa amin. Agad na sabi ni Nam nang makapasok na sila sa sala ng bahay ni na Larcy. Wala akong pakialam. Bakit ka pa sumunod-sunod dito? Umalis ka na nga. Pagtataboy ng dalaga. Kanina pa ako nakasunod. Ngayon mo lang ako papaalisin? Ano to, trippings? Sige na. Pumunta ka na dun sa babaeng yun. At baka mamaya kating-katin na yun at kailangan niya ng pangkamot. Larcy! Pwede bang pakinggan mo muna ako? Napahinto sa kadadaldal ang dalaga. Sandaling nagkaroon ng katahimikan sa pagitan ng dalawa. Pag-aamin ni Nam. Oo na. Niligawan ko siya. Naramdaman agad ni Larcy ang mabilis na tibok ng puso niya. Kinakabahan siya sa pwedeng idugtong ng binata at sa kanyang pwede pang marinig. Niligawan ko siya kasi gusto kong malaman kung nasa ibang babae ba yung hinahanap ko. Pero hindi ko nakita sa kanya. Kaya nga hininto ko. Huminto? Tigilan mo ako, Nam. Kilalang kilala kita. Natatawang sabi ni Larcy. Kasi hanggang ngayon, sa'yo ko pa rin nakikita yung hinahanap ko. Larcy, makinig ka nga. Ikaw lang naman tong matigas eh. Alam mong mahal pa rin kita hanggang ngayon. Pero sa tuwing gumagawa ako ng paraan para magkabalikan tayo, palagi mong pinamumuka sa akin na hindi kita deserve. Na hindi na tayo pwede. Ganon ka palagi, di ba? At matapos noon ay hinawakan na ni Lam si Larcy sa magkabilang balikat. Sawa na akong magpanggap sa harapan nila, Larcy. Bakit kasi hindi na lang natin totohanin ulit? Magsimula na lang tayo ulit sa umpisa. Paano naman natin mamahalin ang isa't isa kung mabilis kang mapagod sa akin, Nam? Kung makilala mo ako, alam mong marami akong issue sa buhay ko. Pero bakit mo ako iniwan sa mga oras na mas kailangan ko ang pag-unawa mo? Natatakot lang ako eh. Pero hindi ako napagod sa'yo. Kahit araw-araw kong naiisip na baka magloloko ka rin tulad ng ex ko. Hindi nawawala yung pagmamahal ko sa'yo, Nam. Pero iniwanan mo ako kaagad. Larcy, magtiwala ka naman sa akin. Tugon ng binata. May tiwala naman ako sa iyo. Pero sa tuwing naaalala ko ang nakaraan ko, hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano eh. Larcy naman. Iwan mo na nga yung nakaraan mo. Ako na yung nandito. Heto. Ako yung nasa harapan mo. Yan naman, Larcy, pakiusap naman oh. Tignan mo ako nang hindi mo naiisip yung ginawa ng ex mo. Akala mo ba hindi ako nasasaktan sa ganon? At pagkatapos ay napasabunot na lang sa sariling buhok si Nam. I'm sorry, Nam, kasi hanggang ngayon nandito pa rin yung trauma eh. Kasi tignan mo ako. Gusto mo makipagbalikan sa akin? Ha? Nang ganito ako? Paulit-ulit lang nating dadanasin to kasi ganito ako. Wala na akong pakialam doon. Tutulungan naman kitang malagpasan yan eh. Sorry kung sinukuan kita pero this time, hindi na ako aatras.
Ang gusto ko ngayon ay mag-grow ka na ako ang kasama mo. Kaya please naman ayusin na natin to. Mahal pa rin kita. Ako ba mahal mo pa? Saad ni Nam. Napayuko ang dalaga. Sandali siyang natahimik sa tanong na iyon. Pag-angat niya ng mukha niya, agad na dumikit ang labi ng binata sa kanya. Kumalas ang dalawa at sandaling nagkatitigan. Mahal pa rin kita. Pero… Sabi ni Larcy pero hinalikan na siya ulit ng binata. Matapos nun ay… Wala nang pero-pero. Mariin na wika ni Nam. Nagkaespadahan ang kanilang mga dila sa kanilang pananabik. Hindi na nila napansin na unti-unti na pala silang nakakarating sa taas ng kwarto ng dalaga at marahan na ngang inihihiga ni Nam si Larcy. Dumagan siya at dumako agad ang mga labi sa leeg ng dalaga. Habang ang mga kamay naman ng binata ay kung saan-saan na sumusuot. Saktong-sakto ang katahimikan ng bahay para sa mga halinghing nilang dalawa. Bawat paghawak ni Nam sa malulusog na dibdib ng dalaga ay siyang langit ang kanilang nadarama. Hanggang sa dumating na nga sa puntong kapwa na silang walang suot. Nakangiti sila sa isa't isa at ramdam ang pagmamahal na matagal na nilang pinipigilan. Tulad nga na nakagawian, ang dalaga ang nagpapatakbo ng eksena. Siya ang nasa ibaba upang magmaneho ng kaligayahan. Halos mabaliw-baliw ang dalawa sa pinagsasaluhan nilang pag-ibig. Nagulo ang sapin ng kama. Laglagan pa ang mga gamit sa cabinet sa ilang beses nilang pagbangga doon at halos masira na rin ang paa ng kama sa lakas ng pag-uga nito. Nililindol sila ngayon dahil sa labis-labis na kaligayahan. Pagkatapos ng makamundong ginawa nila ay pareho na nga silang walang saplot habang nakahiga. Nakatingin lang sila sa kisame. So, ano na ngayon? Pag-uumpisang tanong ni Larcy. Gusto kitang ligawan ulit. Para habang ino-overcome mo yung trauma mo, papakita ko sa'yo na worth it kang paghirapan. Nakangiting sabi ni Nam. Sigurado ka ba sa akin? Hindi ko mapapangako na it's okay. This time, ilalaban ko kung anong meron tayo. Kahit pa sa pinaka-worst na araw pa ang dumating. I love you, Larcy. I love you too, Nam. Sorry sa lahat na nagawa ko, ha? At salamat kasi tinatanggap mo pa rin kung anong mali sa akin. Sabi ng dalaga. Ngumiti silang pareho at muling naghalikan. Pagkatapos nga ng gabing iyon, doon na nagsimula ang panibagong buhay para sa kanilang relasyon. Nagsimula muli sila sa umpisa. Niligawan niya ang dalaga sa kung ano ang dapat para rito. Alam ni Nam na darating ulit ang panahon na hindi na naman sila magkakaunawaan, pero ang mahalaga para sa binata, alam na rin niya na hindi siya dapat sumusuko ng basta-basta. Nandun pa rin naman ang takot ni Larcy na baka sa pagtagal ng panahon ay bigla ring magbabago si Nam. Pero iniisip na lamang niya na kailangan niyang pagkatiwalaan ngayon ng binata. Kailangan niyang tulungan ang sarili na makawala sa trauma ng nakaraan. Dahil narealize din niya sa bandang huli na hindi rin deserve ni Nam na danasin ang problema niya sa nakaraan. Ngayon ay kalalabas lang ni Larcy sa isang klinik. Katatapos lang ng kanilang session sa kakilala niyang psychiatrist. Ito ang tumutulong sa kanya upang mai-handle niya ang mga bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Oh, kanina ka pa ba? Tanong ni Larcy. Mga 30 minutes siguro. Pero okay lang yun. Ikaw naman yung hinihintay ko eh. Sabi ni Nam nang nakangiti.
Sus? Bolero? Hindi kaya. Worth it kasi ang oras kung ikaw ang kasama. Alam mo naman yun, di ba? Ay nako. Oo na. Kunwari ka pa. Siguro may kailangan ka ano. Nakangising sabi ni Larcy. Napatingin sa kanya ang binata habang mas ngumingiti pa. Oh, bakit ganyan ka tumingin ha? Tanong ng dalaga. Wala. Gusto ko lang naman sabihin I love you eh. And thank you for accepting me again. Napangiti rin ng dalaga sa sinabing iyon ni Nam. Huwag ka mag-alala. Mahal din naman kita eh. Unti-unting lumapit ang mukha ni Nam kay Larcy. Pero maya-maya lang ay bigla siyang inapakan ni Larcy sa paa. Oy, bawal pa. Hindi pa kita sinasagot ha. So akala mo makakakiss ka ulit sa akin no? Da ka dyan. Daya. Sayang. At napapailing na lang si Larcy. Pero sa loob-loob niya, ang araw na iyon ay isa sa pinakamasayang parte ng buhay niya. Iyon din kasi ang araw na pakiramdam niya, napakahalaga niyang tao. Merong isang lalaki na handang maghintay kung kailan siya lubusang makakawala sa nakaraan. Naglakad na nga ang dalawa habang hindi pa rin maiwasang magkaasaran. Pero ang mahalaga sa ngayon, nagkakaintindihan na ang kanilang mga puso. Niyakap mong mahigpit, palapit sa'yo, wala na ngang hihigit sa pag-ibig mo. Pinawi mong lahat ng luhat ka, lungkutan sa aking puso. So nakarelate ka na naman ba sa ating tampok na kwento na hango po sa tunay na karanasan ng mga karakter na atin pong itago sa pangalang Larcy at Nam? Sabi nga natin guys, marami pong reasons para iwan natin ang isang tao. Marami din pong rason para balikan din natin yung same exact person na siya naman po magbibigay at maghahatid talaga sa'yo ng tunay na kaligayahan, lalong-lalo na sa larangan ng pag-ibig. Minsan kasi talagang ganun, hindi natin minsan mapaplano to eh. Hindi rin natin talaga minsan matuturuan ng isip at ang ating puso basta't ang importante nararamdaman natin ito. Pero kung halimbawa man meron pong mga nakaka-relate sa ating kwento ngayon with regards doon sa aspeto kanina nung ating kwento na meron pong traumatic experience o traumatic na nakaraan sa kanyang ex-boyfriend, itong katulad halimbawa ng mga Larcy na nakikinig sa atin ngayon, hindi po natin syempre kung halimbawa kayo ay papasok din talaga sa isang relationship or sabihin natin bagong relationship, bagong chapter, bagong pahina ng buhay pag-ibig natin. Oo, paminsan kasi depende sa level talaga guys eh. Lalong-lalo na sa mga nakikinig po na mga tropa natin, mga kalalakihan dyan. Minsan kailangan din natin talagang malaman ang nakaraan ng isang tao para at least malaman din natin kung ano yung mga pwede nating gawin. Kung mga do's and don'ts. Lalo kapag halimbawang humakbang na tayo o pumasok na tayo doon sa isang relationship na as in kayong dalawa lamang ang nagkakaintindihan at alam mo yun, mutual na nagbibigayan, naghahatiran sa isa't isa ng pagmamahal na inuukol ng bawat isa. Pero sabi nga natin dito guys, minsan kasi kung bakit natin kailangan malaman ang nakaraan ng ating mga bagong minamahal ngayon, hindi dahil para maging, alam mo yun, maikikwenta natin sa kanila pagdating ng panahon na tayo ay mag-aaway. Hindi po ganon. Upang nang sa ganon mas makilala natin kasi bahagi po talaga ito ng buhay, sabihin natin buhay ng magkarelasyon, boyfriend and girlfriend. At sabihin na lamang din natin na talagang at isa ito sa mga factor para masabi mo na oy, may tiwala ako sa iyo. Pwede kitang pagkatiwalaan kasi lahat naman po ng pagmamahalan, lahat ng mga relationship, ang pinaka-pundasyon po niyan bago ang love ay talagang ang trust. 'Di ba? Kahit in different flavors pa po yan. Basta wag mawala yung trust, importante po yan. Pero kidding aside guys, totoo naman po yun. Diba ito nga yung ina-explain natin kung
Sige, palalapitin natin ang example kung medyo para sa'yo malalim yung sinabi kong iyon, kung bakit trust talaga before yung love. Kasi nga 'di ba sabi nga natin sa isang relationship minsan nagbo-bloom yan, saan ba nanggagaling? 'Di ba mula sa pagiging magkaibigan, at kapag kayo naging magkaibigan, diyan na kayo nag-i-invest ng trust sa isa't isa. At since lumalalim yung trust na yan, lumalalim yung pagtitiwala, mas nakikilala niyo yung tao, parang ito na at nafo-fall ka na at hanggang sa naging yung kaibigan, naging magkaibigan at doon na nga yung sinasabi natin na meron ng love. Pero hindi natin isasantabi yung sinasabi, iba po yung usapan tungkol sa mga love sa kaibigan lamang. O andun na po yun, pero sabi ko nga sa inyo, trust talaga ang pinaguhugutan po yan. At sa ayaw nyo mat sa hindi, pero ganun po talaga yung pinaka-basic na factor pagdating po sa isang kahit saang relationship. With regards naman po doon kung halimbawa ikaw man ay isa sa mga tunay na Larcy sa tunay na buhay at nararanasan din ito ng isang katulad ni Nam sa tunay na buhay o kaya sa mga nakaka-relate at talagang pinagdaraanan ngayon sa puntong ito yung nadaanan ni Nam at saka ni Larcy sa ating kwento. Sabi nga natin, it takes two to tango, di ba? Kumbaga parang hindi siya one way lamang. Kailangan kasi kapag halimbawa nag-invest tayo ng pagmamahal sa isa't isa, kailangan syempre, kayong dalawa alam ang lahat maging sa nakaraan. Hindi natin masisisi ang mga katulad po ni Larcy sa mga ganitong punto dahil nanggaling siya sa isang relationship na hindi natin alam kung very abusive ba yun or kung talagang ganun na siya ever since. Kaya kung halimbawa sa mga Nam na katulad po ng mga nakikinig ngayon, may ganyan kang jowa na parang akala mo nga tupakin, tandaan nyo po, ang mga babae daw parang adobo, hindi daw kumpleto kapag walang toyo. Hindi, pero walang bias guys. Pero sabihin na lamang natin na i-hook natin doon sa karanasan po ni Nam ni Larcy na galing siya sa isang relationship na napaka-traumatic. Minsan tayo mga lalaki pagdating sa ganyan, tayo yung minsang maghilot, tayo minsang magmasahe sa kanila para at least maipakita natin kahit papaano na iba tayo sa nauna nilang karelasyon. Diba? Ipakita natin na kaya nating i-fill out yung mga butas na hindi napunan doon sa una niyang relationship para hindi na tayo paghinalaan. At sabi ko nga sa inyo, i-explain din natin sa mga babae na medyo mga tamang hinala na minsan lamang tumatama, di ba? Minsan dyan din po nagkakasiraan talaga ang mga relationship. Dumarating tama yung sinabi ni Nam na nakakasakal talaga, wag naman masyadong ganon na puro hinala. Kaya nga ito yung sinasabi natin na i-invest muna natin sa pagiging magkaibigan, kilalanin natin ang isa't isa para at least kumbaga sa pag naging magkarelasyon na kayo, finishing touches na lang. Diba? Sa totoo lang guys, kahit na nga mag-asawa kayo o kaya 10 taon na kayo magkasama bilang mag-asawa, nandun pa rin kayo sa stage ng pagkakakilanlan sa isa't isa. Kinikilala nyo pa rin kasi the more na humahaba ang panahon na magkasama kayo, the more na panahon na mas makikilala mo siya. Parang ganun din po yan sa mga kaibigan, sa mga tropa natin. Diba na hindi mo malalaman yung tunay niyang ugali kung hindi mo siya makakasama. Diba? Pero sa case po ng ating dalawang tampok dito na hango sa tunay na karanasan ng mga itago na lang natin sa ngalang Nam at Larcy, magsilbi pong aral na paminsan yung mga tamang hinala kailangan iset aside natin. Kasi isa po itong indikasyon kapag tayo'y naghihinala, lalo pat alam naman natin yung lalaki o yung babae, with all due respect, walang bias, matino naman talaga kumpara dun sa ex mo. Mas mainam, mas magandang kasama ito kaysa dun sa mga nauna mo, di ba? Tigilan natin yung paghihinala kasi lahat po minsan ng mga hinala nakakasira, di ba? Lahat po minsan ng mga hinala na iyan ay nagdudulot po ng pagkawasak ng sanay isang matiwasay na relationship between you and your girlfriend or boyfriend, sabi natin ganon, di ba? Mahirap kasi yung ganyan yung parang hindi niya ginagawa tapos parang minamind condition mo siya na total ito lang naman lagi mo sinasabi, total pinaghihinalaan mo ako di sige gawin ko na lang, di ba? Mga ganon. Kaya dapat sabi ko sa inyo, explain nyo at kilalanin nyo muna ang inyong mga sarili bago talaga tayo papasok sa isang relationship na katulad po nitong mga sinasabi natin na ito. Isa rin po talaga kasi sa mga pwedeng paghugutan natin na lesson dito guys, yung parang nagpapanggap na lang tayo, di ba? Dahil para masatisfy o ma-convince natin yung mata ng ibang tao
na meron pa talaga pero ang totoo wala. Kaya nga sabi nga nila, may mga ilang signs daw po talaga na dapat mo nang balikan yung iyong ex na matino o kung sabihin natin nag-pull off kayo, kailan nga ba at ano yung mga signs na dapat makipagbalikan ka. Dapat isipin mo muna kung bakit nga ba kayo nagkahiwalay, di ba? Ano ba yung naging resulta nito? Ito ba'y dahil sa pagtataksil, dahil sa issue na hindi kayo nagtutugma o dahil parang merong iba pang kategorya na masasabi natin? Ang talagang pagiging susi lang dyan guys, patawarin nyo isa't isa, di ba? At magsimula kayo sa pinaka-umpisa, di ba? Isa pa, dapat matukoy na ninyo kung ano ba yung nagiging sanhi ng galit ng yung partner mo. Alamin mo rin kung gusto nga ba din niya magkabalikan kayo, di ba? Or pwede mo bang bawiin, lunukin yung pride mo sa pagsabi na huwag mo na akong babalikan pero di ba? Ang dating pala'y namimiss mo pa rin naman. Nasasabik ka pa rin sa presensya niya. Nagsiselos ka, dumadating ka na sa punto na nagsiselos ka kapag meron siyang kausap na iba. Di ba? Wala pong ibang pwedeng paraan kundi patawarin niyo yung isa't isa sa mga nasabi na nabato ninyong mga salita sa isa't isa. Tapos taos puso ninyong pagsisihan. Tapos back to square one. At tiyakin naman ninyo sa second chance, third chance or how many chances na yan na pwede niyo ibigay, ipagkatiwala muli sa inyong relationship. Make sure, bukod sa mag-grow kayo, ay magmamature kayo pareho. Di ba? Para at least alam na po ninyo kung paano mag-adjust, masasanay na kayo sa isa't isa na kapag nag-tantrums yung isa, alam mo kung paano siya aluin. Kung halimbawa man na medyo hindi naging maganda ang bitaw ng salita mo, alam mo kung paano ka hihingi ng patawad. Alam mo kung ano yung mga exact password or words, sabi na lang na magic words, na sasabihin mo para at least huminahon at bumaba ang tensyon sa pagitan ninyo. At hindi lamang po yun, isipin din natin kasi paminsan may mga relationship talaga na pinanggagalingan ng mga ex, sabi natin ganon, mula sa mga ex, na talagang wala kasing closure. Kumbaga, kung kaya't parang hanggang sa kasalukuyan, feeling natin, baka ulitin nitong bago ko. Di ba parang ganon? Kumbaga parang hindi mo binigyan ng tuldok kasi yung nakaraan mo na parang sana mag-move on ka rin kahit papaano. Di ba? Sana bigyan mo rin ng pagkakataon na makilala mo yung bago mo. Kasi kung ganyan ka rin lang naman ng ganyan, katulad ni Larcy, better yet wag ka na lang muna pumasok sa isang relationship na parang sasakalin mo lang yung partner mo sa kagustuhan o sa mode na gusto mo. Diba? Kasi hindi natin alam guys na baka, diba, mas may malalim pa palang pinaguhugutan itong si Larcy bukod doon sa hindi siya makamove on. Diba? Kaya matutunan mo sana yan. Pilitin mo ang sarili mo na magbago para dyan. Kasi nga, mahirap naman talaga at hindi ka talaga makaka-move forward kung hindi ka makaka-move in, kung hindi ka mag-move on. Sabi nga nila. Diba? Diba sabi ko nga sa inyo guys, talagang ito yung pinakamahalaga. Lahat naman po na fini-feature natin dito guys ay meron talagang kahit paano mapupulot din kayong mga lessons, kahit kaunti, mga life lessons, hindi lang sa mga relationships, kundi syempre pati na rin po sa buhay na pagiging single. Di ba? Katulad din sinasabi, self-partner, sabi nga natin, kung may LQ, di ba? Kaya ganun po yung intro natin, di ba? Kaya sana naman po guys ay meron naman po kayong, na-enlighten kayo sa katotohanan na naman ng buhay, katotohanan ng buhay may karelasyon or buhay mag-jowa, buhay mag-asawa, lalong-lalo pa dito sa kwento ni Nam at ni Larcy. Kung meron ka rin pong maidadagdag sa nababanggit o sinasabi ko ngayon, maaari nyo po yung i-comment dito syempre sa ating comment section sa baba para nang sa ganun ay maihampas natin ang katotohanan sa mga tunay na Nam at Larcy sa totoong buhay. Diba? Ang kwentong ito guys ay muli hango po sa isang tunay na karanasan mula po syempre sa panulat naman ng isa sa ating mga paboritong writer, syempre kaibigan natin si Delonex Rihia 15. Ako pong muli si Red. Huwag kalimutan po na mag-subscribe sa ating channel at syempre tutukan ng iba pang mga kwentong pag-iibigan na muli na naman nating maitatala syempre dito lamang sa Red Diary. Sa bawat oras, ika'y naalala, subalit wala ka na sa aking tabi. Salamat sa masasayang alaala, pag-usapan natin dito.
ito sa Red Diaries, Red Diaries, sa Red Diaries, Red Diaries, sa Red Diaries, Red Diaries, sa Red Diaries.